ating ipinagdiriwang ngayon ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang linggo ng banal na awa. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan, at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Sa ating pagdiriwang ngayon ng linggo ng banal na awa, pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Romy Castro, SVD. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapanalig, magandang umaga at maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Banal na Awa. Divine Mercy Sunday. Tayo ay inaanyayahan upang lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, ating ipahayag ang pagkilala sa kabutihang loob ng Diyos at sa dakilang habag na ipinahayag sa pamamagitan ng pagdiriwang sa araw na ito. Malugod tayong lumapit at aminin natin na higit nating kailangan ang kanyang dakilang awa. Kaya't sabay-sabay tayong manalangin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papurihan natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating awit. Iabidin natin ang ating mga kahilingan at panalangin, lalong-lalo na sa nanaway matuldukan na ang salot ng pandemya ng COVID sa buong mundo at ganon din sa ating bansa, sa maraming naging biktima, sa mga yumao at sa mga nasa ospital, at higit sa lahat ang maraming pamilya na humihingi ng tulong at biyaya. Lahat ng ito ay inihabili natin sa ating Diyos kaisa at kasama ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mong pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Tunay na nagahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol.
Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan, ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos, ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang sa banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa lahat ng ating mga kapanalig at kaisa sa pagdiriwang na ito, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa labas. Kaya isang pagbati at pasasalamat sa mga kaisa natin, mga kapanalig, sa pagdiriwang ng linggong ito, ang 8 araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Itong panahon ng pandemya, ang malimit na tanong, Padre, pwede po bang magkumpisal online? Malimit ang sagot ko ay, pasensya po,
Hindi po pwede magkumpisal sa online, virtual. Kailangan po actual. Kailangan po kaharap ninyo ang pari na siyang kasangkapan ng Diyos. Father, paano po yon? Malayo po kami sa aming simbahan. Sabi naman ng iba, senior citizen na kami, hindi kami makalabas. Sabi pa ng iba, Father, nakaratay po ako sa banig, nasa ospital, hindi po ako makalakad, pero nais ko pong magkumpisal. Napakahirap sagutin at ulitin na hindi pwede. Nakita ko yung isang sagot sa kapistahan ngayon na ating pagninilayan. Ang dakilang awa ng Diyos ipinahayag, kaya't kunting pagbabalik tanaw upang tingnan natin paano ba at saan nagsimula ang napakagandang debosyon na ito, na ngayon sa ating harapan, siguro naman nakikilala nyo ang imahen ng Divine Mercy. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang simbolo ng dakilang awa ng Diyos, bukal ng kanyang biyaya at pagpapala. Noong 1934, ang tagal na, sa loob ng 4 na taon, nagpakita ang Panginoon sa isang simpleng mungha, isang madre, sa isang kumbento sa Krakow, Polonia. At doon, sinulat niya sa kanyang diary, napakakapal katulad ng libro, ang mga pahayag ng Panginoon. At higit sa lahat, ang sinabi ni Jesus, ang kanyang kahilingan na maipagdiwang ang kapistahan ng dakilang awa sa 8 araw ng kanyang muling pagkabuhay. So ito po ang dahilan kaya tayo nagdiriwang at napakayaman ng pahayag ng Panginoon. Mabilis itong tinanggap ng mga nakaalam at nagsimula ang munting debosyon. Subalit noong 1959, ito'y pinagbawalan ng obispo na sinabing yan ay personal na bisyon. Kailangan nating pag-aralan kung totoo nga. Pero salamat sa Arsobispo ng Krakow, noong 1965, hiniling niya na buksan muli upang tingnan ang laman ng diary ng Divine Mercy na isinulat ni Sister Mary Faustina Kowalska. Mahaba-habang panahon hanggang sa noong 1978, pinayagan na. Officially, pinayagan ng inang simbahan na ipalaganap ang debosyon sa banal na awa. At ito ay binigyan din ng pansin, lalong-lalo na noong taong 2000, nung ang Arsobispo na nagpasimula ng investigasyon ay tinanghal bilang Santo Papa. Ang Arsobispo na kilala natin sa pangalang Karol Wojtyła ay tinaguriang Pope John Paul II. Kaya nung ika-30 ng Abril nung taong 2000,
natambad sa atin ang isa sa pinakamasayang okasyon, ang canonization ng simpleng mongha madre, tinaguriang Santa Faustina, ang apostol ng banal na awa. At sa araw ding ito, ipinahayag ni Pope John Paul II officially ang pagdiriwang ng Divine Mercy tuwing ikawalong araw ng kanyang muling pagkabuhay. So ito yung tinatawag nating pangalawang linggo, the second Sunday of Easter. Para sa mga sumasampalataya, hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Pero sa mga kulang sa pananampalataya, yung mga tumas, kahit anong paliwanag, hindi sapat. To see is to believe. Pinagbigyan ng Panginoon ang hamon ni Tomas. Sana gayahin din natin si Tomas sa pangalawang bahagi. Hindi sa pagdududa, kundi sa pagyakap, pagpapahayag, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Marami sa atin, yun ang ating inuulit na sambitin tuwing consecration sa loob ng misa. Pero matanong nga, ano ba talaga ang kabuluhan at kahulugan ng devosyong ito? Sapat na ba na sambitin mo rin ang sinabi ni Tomas? Pakinggan natin ang sinabi naman ng ating Santo Papa Francisco. Kamakailan, Biyernes yata o noong Huwebes, ang sabi ni Pope Francis, ito'y paanyaya para sa lahat ng kapanalig na magkaisa para muling buhayin ang kasaysayan at yakapin ang misyon na iniwan ng Panginoon. Ano ba itong misyon na dapat nating yakapin? Balikan natin ang Ebanghelyo ngayon. 3 beses inulit ng Panginoon ang salitang shalom sa Hebreo. Medyo hindi kumpleto o medyo hindi akma ang kapayapaan sa Tagalog. Ang shalom ay higit pa sa walang gera, higit pa sa walang sakuna, higit pa sa kasaganaan. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit na pagbati sa Israel. Maging mga Muslim, may kasamang shalom na maghari dawa ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng pagdidesisyon ng isang tao na maging kasangkapan ng kapayapaan. Matutong magpatawad, matutong kumalinga, matutong tumulong. Kaya ang debosyon ay hindi lamang spiritual, na ikaw ay magkukumpisal, nagsisisi, at nonobina o debosyon ng banal na chaplet, kundi may kaakibat na pagtulong, kawang gawa. Ang pahayag ni Pope Francis ay akmang-akma sa panahong ito ng pandemya. Napakaraming nangangailangan, napakaraming mga walang-wala, hindi lang material na pagtulong,
Subalit yung malasakit na yon naway maging salamin ng dakilang awa ng Diyos sa pamamagitan ng divine mercy. Sa unang pagbasa, dito rin natin matutunghayan ang konteksto ng sinabi ni Pope Francis. Yung unang mga mananampalataya nagkaisa ng isip at damdamin. Yung mga merong ari-arian na sobra sa kanila, ipinagbili at ibinigay ang mga pinagbilhan at sama-sama silang tumulong, isang bagay na naging kababalaghan at pagpapatotoo. Ito yung dahilan kung bakit marami ang na-convert. Sabi nga, look, pagmasdan nyo yung mga Kristiyano kung paano sila magmahal. Masasabi kaya natin ito sa ating panahon? Masakit aminin, pero hindi yun ang katotohanan sapagkat marami ngayon ay ayaw makisangkot. Makasarili at sariling kapakanan ang iniisip. Taliwas sa pahayag ng dakilang habag. Kaya't ito po yung hamon na ibinibigay din ni Pope Francis. Magkaisa sa pagtulong, sa pagmamahal at malasakit. Sabay-sabay nating gupuin ang salot. At ito ay ilang beses na ring ipinahayag sa kasaysayan mula sa gawa ng mga apostol, maging yung nangyari sa ating bansa noong 1986. Ito rin ay isang himala ng pagkakaisa sa ngalan ng pagmamahal sa Diyos. Kailangan natin ang dakilang awa. Kailangan nating buksan ang ating puso't kalooban para muling maghari ang pangarap at misyon ng Panginoon na ating ding tanggapin bilang ating misyon at pangarap. Pangarapin natin ang pangarap ng Diyos upang magkaroon ng panibagong buhay ang kasaysayan ng ating mundo. Mga kapanalig, mga kapatid sa pananampalataya, na ipahayag ang plano ng Diyos. Narinig natin at nasaksihan ang sinabi ng Panginoon. Tayo ngayon ay tumalima. Una, sa pagkilala ng ating pangangailangan. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang awa, ang mukha ng Diyos na aming Ama. Tulungan mo kami na maging bukas ang aming puso't kalooban. Baguhin mo ang aming pananaw at bigyan mo kami ng kakayahan upang mabigyang buhay ang iyong misyon na aming ding tinatanggap. Your mission is our mission. Your dream, may it be our dream. Help us to be one, to be partners, and to reconstruct the history of humanity. Banal na awa, nananalig kami sa iyo. Magsitayo po tayo at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos, nalubos ang awa at pag-ibig sa atin. At ang ating tugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin Dinggin mo mo kami. kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. O Diyos, tungayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at pinagkilubos. Ang tanging ngaray ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob. Mamaling iyas, pinintong ilukob, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay
sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdalisay nung sila'y binyagan, ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo't ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa kanyang muling pagkabuhay, sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit at ng mga banal sa langit, kami rin ay sumasabay upang magpuri at magbunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng aming kaligtasan kabanalan. Panalangin namin pagpalay dawa ang mga haing ito sa kapangyarihan ng iyong Espiritu upang pagindapatin mong maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon, na siyang nag-utos upang idaos namin ang dakilang misteryong ito. Nung gabing bago siya namatay, siya ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay niya sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos, dinampot niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay din sa kanila na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tulitain, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ay isang taus-pusong pagpapasalamat at kaysa sa panalangin ang Santo Papa Francisco, ang aming Arsobispo Jose at Broderick, at ganun din ang lahat ng mga kaparian at ang iyong mga kasangkapan upang iparaganap ang biyaya at bukal ng pagpapala sa pamamagitan ng debosyon sa dakilang awa. Kaya amin ding inihabilin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga naunang naglakbay na tinawag mo sa buhay sa kabila, lalong-lalo na ang aming mga mahal na yumao, yung mga kaluluwa na humihingi ng tulong at panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo, kasama ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Naalala ko yung isang tanong, bakit daw ay nanatili pang mga sugat sa katawan ng Panginoon sa kanyang glorified body na dapat ay bagong anyo? At iisa lang ang sagot doon, para lubusang tayong manalig at sumampalataya na siya ay iisa, ang ipinako sa krus na muling nabuhay na nagpakita kay Tomas at sa mga apostol. At ito ang sinasabi uli ng Panginoon, manalig kayo at sumampalataya. Tanda ng ating pananampalataya at pananalig, ating awitin ang panalangin na kanyang iniwan, ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
Samot dalangin namin, Panginoon, ang biyaya ng paglaya sa kadiliman, kaguluhan, dulot ng kasalanan. Itulot mo na makita namin ang liwanag ng iyong salita at tanggapin bilang gabay sa aming paglalakbay upang mabago ang aming pananaw sa buhay at matutong magpatawad, magmahal, tumulong sa kapwa. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang misyon. Salamat sa biyaya na kami muling magising at magsimula ng panibago. Bagong pag-asa, bagong buhay. Panatilihin mo kaming matatag sa pananalig at may galak na dulot ng pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesucristong aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. 3 beses pinagdiinan ng Panginoon ang kahalagahan ng shalom, kapayapaan mula sa puso ng mga taong nakaranas at nadama ang dakilang awa ng Diyos. Nawa ang kapayapaan na dulot ng Panginoon na nabuhay na maguli ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. At ngayon, ibigay natin ang tanda at basbas ng divine mercy sa ating pagbati sa isa't isa. Shalom, pagpalain ka ng Diyos. Peace be with you. God bless you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narito siya bilang tinapay ng buhay. Mapapalad ang mga tinawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. For those unable to receive Holy Communion, we pray the act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Pakabanalin mo ang aming katuwaan. Aliwin kami sa aming kalungkutan.
Kaisahan nawa kami ng banal na Espiritu ng liwanag upang madama namin ng patuluyan ng iyong pamamalagi sa aming harapan. O dakilang awa, naway ang pag-ibig nawa namin maging pag-ibig hindi lamang sa loob ng aming tahanan, kung hindi sa buong daigdig. Gaano mang karampot ng aming ayuda at tulong, naway maging ito'y tanda ng malasakit at pagkalinga sa mga nangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang mukha ng mga taong naghihirap, ng mga taong maralita, ng mga taong may karamdaman. Salamat sa biyaya na matanggap ang misyon na ipagpatuloy, palaganapin ang dakilang awa at habag na ipinahayag sa pamamagitan mo. Hinihiling namin ang basbas at ang biyaya para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapanalig na kaisa sa pagdiriwang na ito. May pusong nagpapasalamat, may pusong bukas at tumatanggap sa misyon, ang dakilang pangarap ng Diyos, ang paghahari ng shalom, kapayapaan at katarungan at pagmamahal na dulot ng iyong salita kaysa ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilud pa ang lahat. In honor of the year of St. Joseph, we now pray. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. We now pray the Divine Mercy Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover yourself. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Oratio Imperator for protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to the protection of Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. the 14 holy helpers, Pray for us. Saint Jude Tadeus, Pray for us. prayer of Saint Gertrude for the holy souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ama naming mapagpalat, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya'y namatay. At ngayon siya'y nabubuhay kasama ng banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo at basbasan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Purihin natin ang ating Diyos. Amen.